Isang lalaki ang nahuli ng isang higanting perlas na talaba mula sa ilog habang nangingisda. Sa susunod na sandali, ang perlas na talaba ay biglang nagsalita. Ginoo, pakiusap, pakawalan niyo ako. May mga perlas akong dinadala sa aking tiyan. Malapit na akong manganak, kung pakakawalan niyo ako, tiyak na babayaran ko ang inyong kabutihan. Si Lindefu ay nanghuli ng isda sa tabi ng ilog sa buong buhay niya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong bagay. Agad niyang inilapag ang mabigat na lambat sa ibabaw ng bangka. Nakabao siya at lumapit upang masusing tingnan. Nakita niyang ang perlas na talaba ay kasing laki ng isang lababo. Ang shell ng talaba ay kumikislap ng malambot na puting liwanag. Sa bahagyang nakabukas na siwang, bahagyang lumalabas ang kislap ng perlas. Malamang na makikita mong may kayamanan sa loob nito. Hindi kailanman nagawang gumawa si Linford ng masama. Sa harap ng eksenang ito, biglang naging mahina ang puso ko. Hindi ko na kayang saktan siya. Agad akong napahinga ng malalim. Sinasabi ko sa perlas sa loob ng net, may buntis ka pa. Sa malakas na alon sa malaking ilog, baka sa isang iglap, mapalitan ka ng ibang mangingisda at madagit nila. Sumama ka sa akin pauwi. Hahanapan kita ng ligtas na lugar. Babantayan kita habang nagdadala ng bata. Sinasabi niya habang maingat na hinahawakan ang malaking talaba at inilalagay ito sa tabi sa balde ng tubig. Hindi nagtagal, si Lindefu ay umayaw ng bangka at umabot sa dalampasigan. Agad na kinuha ang balde ng tubig at bumalik sa bahay. Ang kanyang asawang si Zhao Feng Niang ay nakaupo sa maliit na upuan sa bakuran at nag-aayos ng mga damit. Noong bata pa siya, labis siyang nagtrabaho. Kaya nagkaroon siya ng malubhang rheumatism at sakit sa puso. Ngayon, hindi na siya makagawa ng mabibigat na trabaho. Kaya't sa bahay na lang siya tumutulong. Nang makita niyang maihawak na balde ang kanyang asawa, na may mukha ng pag-aalala at hirap na humihingal, si Zhao Feng Niang ay nagulat. At agad na ibinaba ang kanyang ginagawa upang lapitan at tanungin ang asawa. Anong nangyari sa'yo? Di ba kapag nahuli tayo ng isda, diretso na tayong nagdadala sa pamilihan para ibenta? Bakit mo pa dinala sa bahay? Ipinatong ni Lindefu ang balde sa lupa. Pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Isinaysay niya ng detalyado ang nangyari sa ilog kay Zhao Feng Niang. Si Zhao Feng Niang ay kilalang tao sa paligid, isang tapat at mabait na tao. Noong mga panahong iyon, ang kanilang nag-iisang anak ay aksidenteng namatay habang naglalaro sa tabi ng ilog. Ito ay naging sakit ng dalawang tao sa buong buhay nila. Nang marinig ni Zhao Feng Niang na ang perlas na ito ay buntis at nakakapagsalita, agad siyang nagulat at napatingin ng mabuti. Ay naku! Baka ito ay ang reinkarnasyon ng Diyosa ng perlas mula sa ilog. Ang lahat ng bagay ay may kaluluwa, lalo na ang ina na nagdadala ng perlas. Hindi ito dapat baliwalain. Kailangan nating tratuhin ito na parang pamilya at maayos na maghintay. Agad na tumakbo ang mag-asawa sa likod bahay. Doon ay may isang malaking palayok na gawa sa makapal na porselana na minana mula sa pamilya. Karaniwan itong ginagamit sa pag-aasin ng mga gulay. Nilinis ng dalawa ang lahat ng laman ng palayok. Gumamit sila ng brush at abo mula sa mga halaman at nilinis ito ng 3 beses, mula sa loob at labas. Hanggang sa ang palayok ay kasing linis na kayang mag-reflect ng anino ng tao. Pagkatapos, hindi alintana ang sakit sa binti. Si Lindefu ay nagdala ng pang-angkat at tumakbo patungo sa tabi ng ilog. Umiikot-ikot na ilang beses. Ibinuhos ang pinakabago at pinakamalinaw na tubig ng ilog at sinadyang kumuha ng kaunting pinong buhangin upang ilagay sa ilalim ng banga. Hanggang ang banga ay napuno ng 8 bahagi. Doon lang maingat na inilagay ni Zhao Feng Niang ang perlas na talaba kasama ang tubig mula sa timba sa banga. Nang pumasok ang perlas na talaba sa malaking banga, parang nakaramdam ito ng mas maluwang. Dahan-dahang bumukas at nagsara ang talukab. Huminga ng ilang maliliit na malambing na bula ng tubig. Pagkatapos ay tahimik na humihiga sa ilalim ng garapon sa pinong buhangin. Mula sa araw na iyon, ang buhay ni Lindeford at ng kanyang asawa ay ganap na umiikot sa mahiwagang kabibe. Araw-araw bago sumikat ang araw, ang unang gawain nila tuwing umaga ay pumunta sa tabing ilog upang kumuha ng bagong tubig para palitan ang tubig sa garapon. Walang palampas na palampas. Takot silang masira ang mahiwagang kabibe dahil sa hindi malinis na tubig. Mahirap na ang buhay sa bahay. Walang makain mula sa isang pagkain papunta sa susunod. Ngunit kahit na ang mag-asawa ay kailangang kumain ng maanghang na gulay at matigas na tinapay, hindi nakakalimutan ni Lindefu na durugin ang pinakamalambot at pinakapino na bahagi ng tinapay at ilagay ito sa garapon. Takot na magutom ang diamante na makakaapekto sa pagbuo ng perlas sa kanyang tiyan, bagamat mahirap ang buhay. Minsan, dahil sa pag-aalaga sa mga perlas, naantala ang ilang oras ng pangingisda. Dahil dito, bumaba ang kita. Ngunit habang tinitingnan ng mag-asawa ang perlas sa loob ng tangke,
unti-unting bumubuti ang kanilang kalagayan. Lalong naging makintab at maliwanag ang mga kabibe. Sa kalooban, nakaramdam sila ng labis na kapanatagan. Parang muling nagkaroon ng sigla ang kanilang tahanan. Ngunit tulad ng sabi ng matatanda, may mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. May mga pagkakataon ng kapalaran at sakuna. Hindi nagtagal. Nang panahon ng patuloy na ulan, biglang muling sumiklab ang matandang sakit ni Zhao Fengniang na kanyang tinamnan noong kabataan. Noong nawala ang bata noong araw, labis siyang nagdalamhati. Nagbabad siya sa malamig na ilog ng isang buong araw at gabi. Hinahanap ang mga alaala ng bata. Lubos na nasira ang ugat nito. Matagal na, tuloy-tuloy ang pananakit ng dibdib at mga paa ko. Ngunit ngayon, sobrang lakas ng pag-atake. Nanginginig siya sa sakit habang nakahiga sa kama. Mahigpit niyang nakakapit ang mga kamay sa gilid ng kama. Nakapunit ang mga kuko hanggang dugo. Basang-basa ng pawis ang kumot sa sobrang pagkatakot. Hindi na makapagsalita ng buo. Tanging mahina na lang na hininga ang naririnig. Nataranta si Lin Defu. At nagmadali siyang pumunta sa nayon para humingi ng tulong kay Ginoong Bai, ang doktor na walang saplot sa paa. Dumating si Ginoong Bai sa kabila ng ulan. Umupo sa tabi ng kama at nag-check ng pulso ng matagal. Lalong sumimangot ang kanyang noo. Sa huli, huminga siya ng malalim at nilingon si Lin Defu. Lin Defu, matagal nang nagkakasakit si Feng Niang. Nasa puso na ang lamig, hindi kayang mapigilan ng karaniwang halamang gamot. Kailangan pumunta sa malaking botika sa bayan. Bumili ng ilang piraso ng mamahaling 100 taong gulang na ginseng at snow lotus para mapanatili ang tibok ng puso at dagdagan ng matinding gamot para alisin ang lamig. Kung hindi, baka hindi na makayanan ang 3 hanggang 5 araw na ito. Nang marinig ni Lin Fof, nang hina ang kanyang mga tuhod, diretsong napahiga sa lupa. Buong buhay siyang mangingisda, sa hangin, sa ulan, lahat ng pera niya, pinagsikapan niyang ipon. Saan niya mabibili ang 100 taong gulang na ginseng? Iniwan niya si Ilse. Bai, nakaupo ng walang malay sa harap ng pintuan. Tinitingnan ang maulap na langit sa labas. Nakahawak ang mga kamay sa ulo, humihikbi. Hindi mapigilan ang malabong luha na tumutulo pababa. Punong-puno ng kawalan ng pag-asa ang puso. Sa oras na lubos na siyang nawalan ng pag-asa, biglang may malakas na ingay mula sa likod bahay. Malakas ang tunog ng tubig na sumasabog, pati ang harapang bahay ay naririnig. Si Lin Defu ay talagang naguguluhan. Akala niya ay isang ligaw na pusa ang nagtakot sa banga. Agad siyang nagpunas ng luha at tumayo papunta sa likod bahay. Nang makarating siya sa likod bahay, narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa banga. Pagkatapos ay biglang huminto ang tunog. Mabilis siyang lumapit sa tabi ng banga at tumingin. Dito siya tuluyang natigilan, kahit ang paghinga ay huminto. Makikita ang perlas na tahimik na nakahiga sa ilalim ng tubig. Bahagyang bumukas ang kabibe, na may napakamahinahong tingin na nakatingin sa kanya, at sa pamamagitan ng malinaw na tubig ng ilog. Malinaw na nakita ni Lin Defu ang mga maliliit na buhangin sa ilalim ng tangke ng tubig. Natahimik na nakahiga ang 5 bilog at kumikislap na perlas. Iyon ay mga bihirang kayamanan sa mundo. Bawat isa ay kasing laki ng mata ng dragon. Naglalabas ng malambing na pilak na ningning. Biglang naintindihan ni Lin Defu. Alam ng Diyos na ang kabibe ay alam na may problema ang kanyang pamilya. Sadyang ginugol ang kanyang lakas upang maglabas ng perlas bilang pasasalamat at pagtulong. Maraming salamat sa proteksyon ng banal na kabibe. Biglang bumagsak si Lin Defu sa harap ng lalagyan ng tubig. Umiiyak at paulit-ulit na nagbubunyi ng 3 malakas na banggit. Trembling, inilabas niya ang kanyang mga kamay sa tubig at dahan-dahang kinuha ang 5 perlas na may natitirang init, isa-isa. Maingat niyang ibinalot ang mga ito sa isang malinis na panyo. Higpit niya itong itinago sa kanyang dibdib, malapit sa puso. Binigyan niya ng ilang tagubilin si Zhao Fengniang na nasa kama. Pagkatapos, isinuot ang kanyang balabal at tumakbo patungong bayan. Sa mabuhangin at madulas na daan sa bundok na mahigit 10 milya, hindi siya naglakas loob na huminto kahit isang saglit. Pagdating sa bayan, agad na pumunta si Lin Defu sa pinakamalaking pawn shop. Ang may-ari ng pawn shop, si Boss Jin, ay kilala bilang isang mapagmataas na tao. Tawag sa kanya ay Jin Suanpan. Nang makita niyang pumasok si Lin Defu na suot ang mga luma at maruming damit, nagmumukmuk siya at pinipigilan ang ilong. Umalis ka, pumunta ka sa ibang lugar para manglimos. Huwag mong marumihan ang aking lugar. Hindi rin nagalit si Lin Fo. Lumapit siya ng maingat at binuksan ang panyo. Ibinunyag ang 2 perlas sa loob nito. Biglang naging matalim ang mata ng gintong abakus. Halos matanggal ang mga mata niya. Matagal na siyang naglalakbay sa hilaga at timog. Hindi pa siya nakakakita ng perlas na ganito kaperpekto, walang kapintasan. Ngunit nag-isip siya ng mabilis. Agad siyang nagpalit ng mukha na puno ng pagkukunwari at awa. Ay naku, kuya, bagamat ang perlas mo ay mukhang maliwanag, hindi ito purong kalidad. Ito ay karaniwang perlas mula sa ilog. Ganito na lang, nakikita kong kawawa ka,
bibigyan kita ng 10 tael na pilak. Isipin mo na lang na ito ay isang gawaing kabutihan. 10 liang na pilak ay hindi sapat para bilhin ang mga mamahaling gamot. Bagaman si Lin Defu ay tapat, hindi siya bobo. Agad niyang kinuha ang perlas at humarap para umalis. Sa oras na iyon, saktong dumating ang may-ari ng malaking butika sa bayan na may mga gawain sa pawn shop at narinig ang ingay. Ang may-ari na ito ay may kaalaman at mabait. Lumapit siya at agad na humarang kay Lin Defu. Mahigpit niyang sinabi kay Jin Suan, "Ginoong Jin, sobrang itim ng puso mo. Ito ay isang napakagandang perlas. Isang piraso ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 tael ng pilak. Kung magtitiwala ka sa akin, Ginoo, ibaligya mo sa akin ang perlas. Babayaran kita ayon sa presyo sa merkado. Dagdag pa ang lahat ng gamot na kailangan ng iyong asawa. Binili ko na ang buong botika." Lin Defu ay labis na natuwa at napaiyak. Paulit-ulit na nagpapasalamat. Gamit ang 2 perlas, nakapagpalit siya ng malaking halaga ng salaping papel. At nakabili pa siya ng mga mamahaling gamot na sapat na pangkalahating taon. Pag-uwi niya, agad siyang naglaga ng gamot para kay Zhao Fengyang. Nagpasalamat at nagbaba ng paggalang. Mas masigasig pa siya sa pag-aalaga kaysa dati. Kahit sa gabi, kailangan pa ring magpalitan ng sulyap para makatulog ng maayos. Lumipas ang halos kalahating buwan. Sa gabing iyon, maliwanag ang buwan at kakaunti ang mga bituin. Napakabanayad ng hangin mula sa ilog. Kakaumpisa lang matulog ng mag-asawang Lin Defu. Nang marinig nila ang malalakas na tunog ng tubig mula sa likod bahay. Mas malakas ang ingay kaysa sa anumang pagkakataon noon. Parang may buhawi sa loob ng poso ng tubig. Nagising ang dalawa, agad silang nagbihis at nagdala ng lampara patungo sa likod bahay. Ang tanawin sa harap nila ay nagpatigil sa kanilang paghinga. Nakita nila ang perlas na walang tigil na bumubukas at nagsasara sa loob ng poso. Ang mga patak ng tubig ay sumasabog sa paligid. Sa ibabaw ng tubig ay nag-aalab ang mga pilak na alon. Ang buong poso ay natatakpan ng malambot na liwanag ng perlas. Matapos ang isang matinding pagyanig, unti-unting humupa ang tubig. Sa liwanag ng lampara, nakita ni Lin Defu na ang ilalim ng banga ay natatakpan ng makapal at masinsi na mga maliliit na talaba, na para bang mga bituin sa langit na nahulog sa tubig. Samantalang ang perlas na talaba ay tila pagod na pagod na. Natahimik na nakahiga sa ilalim ng banga, bahagyang nakabuka ang kanyang shell. Wala nang lakas para isara. Mukhang napakapagod. Nang makita ni Linford, agad niyang naintindihan. Nakapanganak na ang Diyos na kabibe. Feng, bilis. Masyadong maliit ang malaking garapon, patay ang tubig. Hindi kayang pakainin ang maraming supling ng Diyos na kabibe. Ang malaking ilog ang tunay nilang tahanan, sila at ang mga anak nito. Kailangan nating madaliin ang pagbalik sa kanila. Agad na nagpasya si Lin Defu. Patuloy na tumango si Zhao Fengyang. Naghanap ang dalawa ng pinakamalaking kahoy na palanggana na ginagamit sa bahay para sa paghugas ng malalaking damit. Una, ibinuhos nila ang higit sa kalahating palanggana ng sariwang tubig mula sa ilog na kanilang kinuha. Pagkatapos, itinaas ni Lin Defu ang kanyang manggas. Maingat na inilagay ang perlas sa palanggana. Sumunod, kumuha ang dalawa ng pinakamalambot na pinong lambat. Dahan-dahan nilang inangat ang puno ng mga kabibe. At inilagay lahat sa kahoy na palanggana, na parang natatakot na masaktan ang isa. Ang mag-asawa ay sabay na nagdadala ng palanggana. Nagmamadali papunta sa tabi ng ilog sa dilim. Mabato at hindi pantay ang daan sa bundok sa gabi. Puno ito ng lumot. Ngunit mabagal at maingat silang naglalakad. Si Zhao Fengyang ay nagtataguyod ng balanse sa likuran. Hindi naglakas loob ang dalawa na huminga. Matigas silang naglakad ng higit sa kalahating oras. Walang patak ng tubig na nalaglag. Nang makarating sila sa tabi ng ilog, bahagyang nagiging maliwanag ang langit. May manipis na ulap ng umaga sa ibabaw ng tubig. Tahimik ang hangin at dagat. Tamang-tama ang panahon para sa mga talaba na bumalik sa tubig. Dingford ay unti-unting bumaba sa pagkakaupo. Maingat na ibinuhos ang kahoy na palanggana sa ilog. Medyo namumula ang mata niya. Maingat na hinawakan ang perlas na kabibe, banayad na nagsalita. Umalis na tayo, uwi na tayo kasama ang mga bata. Malakas ang alon sa ilog. Mag-ingat kayo sa susunod, ha? Huwag ka nang hayaang hulihin ka ng mga mangingisda. Magandang buhay mo ang pangalagaan ang mga bata. Ligtas at payapa. Dahan-dahang dumulas ang jade na kabibe sa daloy ng tubig palabas sa kahoy na palayo. Yung mga malinaw na maliliit na kabibe ay parang may buhay din. Mahigpit na sumusunod sa paligid ng ina. Hindi agad umalis ang jade na kabibe, kundi dahan-dahang umiikot sa mababaw na bahagi ng tubig sa paligid ng paan ni Lin Deford at Zhao Fengyang ng 3 ulit. Parang may ginagawang isang sinaunang ritual. Pagkatapos ay huminto ito sa harap ng dalawa. Ang talaba ay dahan-dahang bumukas at muling nagsara. Ulit-ulit na ng 3 beses. Sa sandaling iyon,
Parang nakita ni Lin Defu ang mga luha na kumikislap sa liwanag ng perlas mula sa siwang ng talaba. Pagkatapos ay bigla itong nagsara ng talaba, na pinoprotektahan ang malaking grupo ng maliliit na talaba sa likod nito. Naging isang sinag ng pilak na liwanag na sumisid patungo sa kalaliman ng malaking ilog, hanggang sa ang pilak na anino ay tuluyang nawala sa malawak na ibabaw ng ilog. Ang mag-asawa ay huminga ng malalim at nagtinginan na may ngiti, lumiko at naglakad pa uwi sa hamog ng umaga. Mabilis na lumipas ang mga araw, at ganito sila tahimik na namuhay ng 5 taon. Sa pamamagitan ng natitirang 3 perlas, napalitan niya ang pera. Nabili ng pamilya Lin Defu ang ilang ektarya ng mababang lupa. Inayos nila ang bahay na tumutulo, kahit hindi masyadong marangya ang buhay. Pero sapat na ang pagkain at damit. Ngunit walang nakakaalam na muling darating ang pagsubok ng tadhana. Sa tagaligid na taglamig na ito, sobrang lamig. Nagbara ang nyebe sa bundok. Nang nagwawalis ng nyebe si Zhao Feng niya ang sa bakuran, hindi siya nag-ingat at nadapa. Ang insidenteng ito ay nagpasiklab ng isang lumang karamdaman na nakatago sa kanyang mga buto. At mas delikado ito kumpara sa nakaraang pagkakataon. Kahit ang may-ari ng malaking butika sa bayan ay tumango na lang sa pag-aalala. Sinabi niyang wala ng lunas para dito. Ginugol ni Lin Defu ang lahat ng ipon ng pamilya. Nagtanong siya sa lahat ng doktor sa paligid, sa loob ng 10 milya. Ginamit ang lahat ng posibleng alternatibong lunas. Nakatayo sa tabi ng kama, walang tigil sa araw at gabi. Ngunit hindi pa rin naisipang mapanatili ang tao. Noong umaga ng unang araw ng malakas na nyebe, hinawakan ni Zhao Feng Niang ang kamay ni Lin Defu, na may walang katapusang pangulila, pinalaya ang kanyang kaluluwa. Walang anak si Lin Defu. Nang umalis ang kanyang asawa, parang bumagsak ang mundo niya. Walang kahit sino sa tabi upang magbigay ng huling paggalang. Nag-iisa, biglang nanghina ang buong katawan niya. Parang isang gabi lang, tumanda siya ng 10 taon. Ubusin niya ang huling kaunting pagkain sa bahay. Nang may pagmamakasakit, humingi siya ng tulong sa ilang matagal ng kakilala sa baryo. Nakapagpagawa siya ng isang manipis na kabaong. Inaasahan niyang mailibing ang asawa niya ng mapayapa. Sa araw ng libing, maulap ang panahon. Walang nyebe. Pero nagsimulang bumuhos ang malamig na hamog na ulan. Iilan lang ang mga naglalamay. Napakalungkot at nakalulungkot. Nang dinala nila ang kabaong sa dulo ng baryo sa ilalim ng lumang puno, biglang isang batang babae na 5 o 6 na taong gulang ang lumabas mula sa hamog na ulan. Maganda siyang parang pinintang gawa sa jade. May isang espiritu sa kanyang mga mata. Ang balat ay kasing puti na parang makikita ang liwanag. Nakasuot siya ng malinis na damit na kulay pilak, na talagang kapansin-pansin sa maulap na araw na ito. Hawak niya sa kamay ang 2 perlas na kasing laki ng kamao na napakakinang. Diretso siyang naglakad sa gitna ng daan. Ibinuka ang mga braso at humarang sa harap ng kabaong. Sumigaw siya ng malinaw, "Huwag munang umalis, Ginoo." Napatigil ang mga taga-bayan na nagdadala ng kabaong. Si Lin Defu ay nakalubog sa matinding kalungkutan. Buong-buo ang kanyang pag-iisip. Nabigla siya sa ingay na iyon. Matagal siyang napaatras bago napunasan ang ulan at luha sa kanyang mukha. Dahan-dahang nilakad niya ang harap. Bingi ang kanyang tinig habang nagsasalita sa batang babae. "Anak, sino ang anak mo? Bakit ka nag-iisa dito? Huwag kang humarang sa daan. Hayaan mong makaalis ang aking asawa." Sobrang hirap na ang dinanas niya. Nang marinig ito ng batang babae, hindi siya umalis. Bigla siyang lumuhod sa madumi at basang putik. Nakatukod siya ng mabuti kay Lin Defu. Nang itinaas ko ang aking ulo, namumula ang aking mga mata. Na may hikbi, malakas kong sinabi, "Lolo, ako si Nian En. 5 taon na ang nakalipas. Kayo at si Lola ay nagligtas sa aking ina sa tabi ng malaking ilog. Nailigtas ang buhay naming mag-ina." Sabi ng aking ina, "Ang kahit munting kabutihan ay dapat gantimpalaan ng malaking kabutihan." Ngayon, wala na si Lola. Pinakiusapan ako ng aking ina na umalis sa tahanan ng tubig upang alagaan kayo sa mundo. Bilang iyong apo na babae, para alagaan ka hanggang sa huli. Nang marinig ni Lin Defu ang salitang iyon, parang tinamaan ng kidlat sa ulo. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang larawan ng malaking perlas na kabibi noong araw. At ang 3 beses na dahan-dahang pagbukas at pagsara ng kabibe. Nakatingin siya sa batang babae na nagngangalang Nian En na nasa harap niya. Ang sakit, ang damdamin, ang pagkalungkot, at ang pagkadismaya ay biglang sumabog sa isang iglap. Biglang napuno ng luha ang kanyang mga mata, hindi mapigilan. Nang hihina siyang lumapit, inihagis ang papel na pera sa kamay. Yumuko at mahigpit na niyayakap si Nian mula sa malamig na putik. Parang niyayakap ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nauuhaw siya sa luha. Sa loob ng mahabang panahon, 2 salita lang ang nasabi. "Magandang bata." Kahit na ang mga kapitbahay sa tabi ay nakikinig ng hindi malinaw. Ngunit nang makita nila ang eksena na magkaakap at umiiyak ang maglolo, hindi nila mapigilang mapaluha rin. Dahil si Nian En ang nanguna sa pagbitbit ng bandereta at pagbato ng pinggan. Maayos ang paglilibing kay Zhao Feng Niang.
Para na rin hindi na nagsisi ang matandang babae. Mula noon, nanatili si Nian En sa bahay ni Lin Defew. Naging tunay niyang apo siya. Huwag mong maliitin ang batang ito kahit na maliit pa siya. Pero sobrang mature niya na nakakainis. Para siyang may likas na walang katapusang lakas. Tuwing madaling araw na gumigising, nililinis niya ang bahay ng maayos. Lahat ay nasa ayos. Kahit ang panggatong sa bakuran ay pinutol ng maayos. Mas kamangha-mangha pa ay, parang may isang likas na biyaya si Nian En. Noong isang taon, matinding tagtuyot, halos mamatay na ang mga pananim sa baryo. Nagmamadaling nagmamakaawa ang mga taga-baryo sa Diyos at Buddha araw-araw. Si Nian En ay tahimik na bumangon sa kalagitnaan ng gabi. Tumakbo sa dulo ng baryo sa tuyong kanal. Hinawakan lang niya ang lupa at pinisil-pisil ng ilang beses. Kinabukasan ng umaga, biglang sumabog ang malinaw na tubig mula sa kanal na parang isang himala. Hindi lamang nailigtas ang ilang ektarya ng lupa ng pamilya Lin Defew, kundi pati na rin ang mga pananim ng buong nayon. Mula noon, itinuring ng mga tao sa nayon si Nian En bilang kanilang maliit na bituin ng swerte. Nagtatrabaho si Lin Defew sa bukirin. Siya ay may dalang maliit na pala at sumusunod sa likuran upang tumulong sa pag-aalis ng damo at pagdidilig. Ang mga gulay na kanilang itinanim ay mas masagana kaysa sa iba. Doble ang tubig. Pumunta si Lin Defew sa tabi ng ilog upang mangisda. Sumama siya sa barko para tumulong sa paghahagis ng lambat at manghuli ng isda. Nakakatuwa talaga, basta't kasama si Nian En sa pangingisda. Kahit sa pinakamasamang lugar ng tubig, kapag inihagis ang lambat sa ilog, kapag hinila na, tiyak na puno ito ng mga masusustansyang isda. Buhay na buhay. At saka, tiyak na walang maliliit na isda. Walang pagkakataon na walang lambat. Hindi nagtagal, unti-unting umunlad ang buhay ng pamilya ni Lin Defew. Hindi lamang nila nabayaran ang utang mula sa sakit ng kanyang asawa, kundi nakapagpatayo pa ng bagong bahay na may bubong. Hindi na nila kailangang mamuhay sa dati nilang hirap. Sa nayon, may isang tamad na tinatawag na Li Sanheng. Mahigit 30 na siya. Araw-araw ay walang ginagawa kundi magpakasaya, kumain, uminom at magsugal. Sobrang kapos ang pamilya niya. Kadalasan, kumakain siya sa bahay ng iba. Kumukuha siya ng kaunti mula sa iba. Sikat siya sa baryo bilang isang walang hiya. Nang makita niyang umuunlad ang buhay ng pamilya ni Lin Defew, nagkaroon siya ng masamang balak. Araw-araw siyang pumupunta para makikain at makiinom. Busog na, hindi pa rin sapat. Humihingi pa ng pera kay Lin Defew para magpusta. Kung hindi ibigay ni Lin Defew, ay nahihiga siya sa lupa, naupo sa harap ng bahay niya, nagmumura, nagsasabi ng mga salitang hindi kaaya-aya, nasisira ang kapayapaan ng mga kapitbahay. Si Lin Defew ay talagang isang tapat at simpleng tao. Hindi pa kailanman nakipagtalo sa isang tao sa buong buhay ko. Saan ka makakakita ng ganitong klase ng walang hiya? Tuwing nakikipag-away siya, nanginginig buong katawan ko sa galit. Pero wala akong magawa sa kanya, kaya't mag-isa na lang akong nagsusumamo sa sarili ko. Pero si Nian En ay iba talaga. Hindi kailanman nakikipagtalo kay Li Sanheng. At hindi siya nagsasawa sa amoy na laging nananatili sa kanya, yung amoy na parang hindi naliligo ng matagal. Tuwing si Li Sanheng ay pumupunta kay Nian En, nakangiti siyang sinalubong. Inihahain niya ang mainit na pagkain sa kanya. Kapag paalis na siya, minsan ay binibigyan siya ng maliit na pera. O kaya ay ilang bagong huling-huli na masasarap na isda na mabibenta ng magandang presyo. Minsan sa gitna ng taglamig, si Li Sanheng ay natalo sa sugal sa labas. Pinagsasapak ng mga tao sa kasino hanggang sa maputol ang binti niya. Iniwan sa niebe, halos mamatay sa lamig. Si Nian En ang nagbuhat sa kanya sa gitna ng malaking niebe at dinala pabalik. Niluto niya ng luya na sabaw, at pinatingnan pa niya ng doktor ang hita niya. Hindi na makapagpigil si Lin Defew. Inaalala niya ang apong inaapi, kaya't pribadong nakipag-usap kay Nian En. Anak, isa siyang walang kwentang taong hindi kayang tumulong. Isang walang hiya. Kahit gaano mo pa siya gawing mabuti, hindi pa rin siya masaya. Palaging humihingi ng higit. Bakit pagagastusin ang oras sa pagpapakain sa isang walang silbing tao? Habang nagbabayad utang ng loob, tinutulungan niya si Lolo na magmasahe sa likod at nakangiti habang nagsasabi, "Lolo, tinuturuan mo ako na lahat ng bagay ay may espiritu. Maaaring hindi masama ang kanyang ugat. Kahit na maaga siyang nawala ang mga magulang, walang nagturo sa kanya ng tamang daan. Nang hindi na makayanan ang buhay, napadpad siya sa maling landas. Kung may maitutulong, tutulong ako. Lahat ng tao ay may puso. Kahit ang yelo ay may araw ng pagtunaw. Kung mabuti ang trato mo sa kanya, darating ang araw na maunawaan din niya ito." At hindi nga nagtagal. Kinuha ni Li Sanheng ang pera at isda na ibinigay ni Nian En at madalas na siyang bumalik, lalo na pagkatapos ng utang na loob sa gabing may niebe. Dahan-dahan, sa kanyang pusong matagal ng nanhid.
Lumitaw ang isang matinding pakiramdam ng pagkakasala. Sa buhay na ito, walang pagmamahal mula sa ama at ina. Lahat ay iniiwasan siya at tinatawag na tamad at walang hiya. Tanging ang batang ito ang hindi siya tinatanggihan, at palaging tumutulong sa kanya bilang kabayaran sa kabutihan. Isang gabi, si Li Sanheng ay matinding sinampal ang kanyang sarili ng higit sa 15 beses sa kanyang butas-butas na templo. Mula noon, bumisita siya sa bahay ni Lin Defu nang mas madalas para kumain at uminom. Kahit na dumating siya, hindi na siya parang isang malaking tao na nakaupo at naghihintay ng pagkain. Sa halip, tahimik na niyang kinuha ang pang-angkat at nagdala ng tubig. O kinuha ang walis at nilinis ang bakuran ng maayos. Hindi na siya humingi ng kahit isang sentimo. At hindi na rin siya nagmura. Sa kalaunan, talagang tumigil na siya sa pagsusugal. Naging alagad siya sa karpintero ng nayon. Nagsimula siyang kumita ng pagkain gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit ang tahimik na mga araw ay hindi nagtagal. Ang lihim ng pag-unlad ng pamilya Lin Defu ay sa huli ay umakit ng mga taong may masamang balak. May ilang mga bully mula sa kalapit na nayon na nakatuon sa iligal na kalakalan ng mga produktong dagat. Ang namumuno ay si Sun Xiangzi. Sa totoo lang, hindi siya bulag. Isa lang ang kanyang mata na medyo nakaslan. Masamang tao. Tinatawag na Sun Xiangzi. Matagal na niyang narinig ang tungkol kay Lin Defu na nagligtas ng perlas mula sa diamante. Nakikita ang masaganang buhay ng pamilya Lin Defu ngayon. Ilang tao ang nagtipon sa maliit na tavern. Habang umiinom, lalo silang nagiging mapula ang mata. Lalo silang nagiging sakim. Biglang uminom si Sun Xiangzi ng maraming yellow wine. Bumulong ng mahina at nagsasalita. Mga kapatid, mag-isip kayo. Si Lin Ford ay nakapagligtas lang ng isang Diyos na kabibe. Sa mga nakaraang taon, nakainom at nakain ng masarap. Kung magagawa nating mahuli ang Diyos na kabibe na kayang maglabas ng perlas at alagaan ito sa bahay natin. Ang perlas ay hindi magkulang sa dami. Sa huli, magkakaroon tayo ng walang katapusang yaman at ginto. Bakit pa tayo manghuli ng isda? Maraming tao ang naiinis sa mga salitang ito, ang kanilang puso ay naglalagablab. Kapag nasindihan ang kasakiman, wala nang pakialam sa katarungan o konsensya. Sabi, gagawin na. Sa gabing ito, malakas ang hangin, ang ulap ay nagkukubli sa buwan. Si Sun na bulag ay dinala ang ilang kasamahan niya. Maingat na nagmamaneho ng isang matibay na bangka sa pangingisda. Bitbit ang espesyal na lambat na kayang kunin kahit ang mga dumi sa ilalim ng tubig. Nakarating sa gitna ng ilog kung saan pinakawalan ni Lin Defu ang Diyos na clam noong mga taon na iyon. Si Sun Xiazi ay galit na naguutos sa paghulog ng lambat. Ngayon, kahit nabaligtarin pa ang ilalim ng ilog, kailangan kong makuha ang punong kayamanan na iyon. Ngunit nang ibinaba nila ang mabigat na lambat, ang ibabaw ng ilog na dati mahangin ngunit tahimik, biglang parang kumulo. Isang kakaibang malakas na hangin ang sumalubong mula sa ilalim ng ilog. Ang madilim na alon ng ilog ay biglang tumaas. Parang mga maliit na burol na sunod-sunod na bumangga sa bangka. Isang malakas na tunog. Naputol ang mast ng bangkang pangisda. Agad na sumalubong ang malalaking alon sa deck. Ang bangka ay matinding umuuga sa alon. Agad na napuno ng tubig ang kalahating bahagi ng bangka. Ang mga kahoy sa ilalim ng bangka ay naglabas ng tunog ng pagkaputol sa ilalim ng bigat. Malapit nang lumulubog sa malalim na malamig na ilog. Hindi pa nakakita ang ilan sa mga tao sa barko ng ganitong sitwasyon. Natatakot, halos mawalan na ng pag-asa. Mahigpit nilang yayakap ang sirang tabla ng barko. Nananangis at umiiyak, nanlulumong humihingi ng tulong. Patuloy na nagsusumamo sa ilog. Huwag po, Panginoong Dragon, patawarin niyo po kami. Ginoo, patawarin mo kami, inang bituin. Hindi na kami muling mangahas. Pakiusap, tanggapin mo na ang aming kapangyarihan. Sa gitna ng panganib, akala ng lahat ay tiyak na kamatayan. Isang liwanag na mas maliwanag kaysa 5 taon na ang nakalipas. Na parang puting buwan ay biglang sumiklab. Mula sa malalim na tubig ng ilog ay sumabog. Ngayon, ito ay lumaki na kasing laki ng gilingang bato. Ang buong katawan nito ay parang matibay na baluti ng jade. Sa dilim, kumikislap ito ng banal at di mapapasukin na liwanag ng perlas. Hindi ito umatake sa lumang barko. Sa halip, lumangoy ito sa ilalim ng barko. Gamit ang sarili nitong malaking katawan, matatag nitong pinanatili ang balanse ng nanginginig na bangka. Laban sa malakas na hangin at malalaking alon. Dahan-dahan nitong itinulak ang bangka patungo sa mababaw na dalampasigan. Patuloy na itinulak ang bangka ng mangingisda sa buhangin. Nakastranded sa tabi ng ligtas na bato. Dito lang tumigil ang perlas na talaba. Ito ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. Dahan-dahang bumukas ang shell. Isang marangal na tingin ang humaplos sa mga taong nakahiga sa bangka. Nagsalita sila ng tao. Ang boses ay umuugong na parang malalakas na kampana sa kalangitan ng gabi. Ako ay talagang isang nilalang na nag-aaral, na ayaw makasakit sa buhay ng mga mortal. Ngunit kayong mga tao, ang puso niyo ay hindi sapat
parang ahas na sumisipsip ng elepante. Dahil sa kasakiman, nais ninyong putulin ang aking buhay. Ngayon, pinatawad ko kayo, dahil sa hirap ng buhay ng sangkatauhan. Ang labis na kasakiman ay tiyak na makakapinsala sa inyong sariling buhay. Mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Nakatumba ang ilang tao sa dalampasigan. Basa ang buong katawan at nanginginig sa lamig. Takot na hindi makapagsalita ng buo. Abala sa pagyuko at pagdasal sa mga perlas sa ilog, humihingi ng awa. Nang mga sandaling iyon, narinig ni Nyan En ang ingay sa ibabaw ng ilog, at nagdala ng parol at nagmadaling pumunta roon. Tumingin siya sa mga taong nasa masamang kalagayan at nagbuntong hininga. Kumuha siya ng ilang maliliit na perlas na karaniwan niyang iniipon mula sa kanyang bulsa. Ipinasa sa harap ni Sun Xiazi. Tahimik na sinabi, "Mabait ang aking ina, hindi kayo papatay. Kunin ninyo ang mga perlas na ito para makakuha ng kaunting pera. Bumili ng ilang ektarya ng magandang lupa. Gumawa ng kaunting disenteng negosyo. Mabuhay ng maayos. Huwag na ulit akong saktan sa mga baluktot na ideya ng aking ina. Mas mabuting maging mabuting tao kaysa sa anumang bundok ng ginto o pilak." Ilang tao ang nakatanggap ng perlas. Tumingin sa maliit na batang babae sa harap at nahihiya, namumula ang mukha. Gustong-gusto na lang sanang makahanap ng butas sa lupa at pumasok dito. Sila ay patuloy na yumuyuko kay Nyan En. Nangako sa langit na hindi na muling magkakaroon ng ganang maging sakim. At pagkatapos ay nagtutulungan silang bumangon. Nagtakbuhan ng gabi pa uwi ng nakahiya. Akala ko sa pamamagitan ng aral na ito, matatapos na ang usapin. Pero walang nakakaasahan na ang pagbabago ng bansa ay mahirap baguhin ang ugali. Ang ilang tao tulad ni Sun na bulag, nagsasabi sa bibig na nagsisisi, matapos makuha ang perlas. Ang kanilang pagnanasa ay hindi lang napigilan, kundi mas lalo pang naging mapangahas dahil sa nakitang malaking pagbabago ng Diyos na kabibe. Nang maubos nila ang perang nakuha mula sa mga perlas, naisip nilang mabagal ang ganitong paraan ng pagkita. Si Sun Xiangzi ay tumama sa kanyang hita at nagsabi, "Mga kapatid, napakalaki ng Diyos na talaba, hindi natin kayang hulihin ito. Siguradong may paraan ang mga mayayamang tao sa lungsod. Kung maibibigay natin ang Diyos na talaba na kayang maglabas ng perlas at magpatawag ng bagyo sa mga mayayaman. Sa natitirang bahagi ng buhay natin, hindi lang tayo mayaman, kundi makakalakad ng malaya sa lungsod. Ang pinakamayamang tao dito ay ang pinakamayaman at pinakamakasarili sa mga negosyante sa lungsod." Tawag sa kanya wallet leader. Sa buong buhay niya, maraming masamang ginawa, nagnakaw ng pera, naghahanap ng kapangyarihan. Ngayon na matanda na siya, mas naiintriga na siya sa mga paraan ng Daoist. Lahat ng iniisip niya ay ang uminom ng mga mahiwagang gamot para sa walang hanggang buhay. Ilang tao mula kay Sun ay nagmadaling pumunta sa lungsod magdamag. Pinagsikapan kong makita ang balat ng wallet. Inilathala nila ang tungkol sa mahiwagang kabibe sa ilog. Nagdagdag pa ng chismis. Sabi nila ang mahiwagang kabibe ay kasing laki ng gilingan, na makapaglalabas ng pinong Dragon Ball, at may pahiwatig pa na ang pagkain ng laman ng kabibe ay makakabalik sa kabataan. Nang marinig ang balat ng wallet, biglang sumilay ang makulimlim na mata niya na puno ng mapagkumbabang berde na liwanag. Agad siyang nagbigay ng malaking gantimpala kay Sun Xiazi. Isang beses siyang bumangga sa mesa at sinabi, "Maganda, kung talagang mayroon ganitong mahiwagang bagay. Kahit na mawalan ako ng lahat, kailangan kong makuha ito." Kinabukasan ng umaga, dala ni Qianbao ang ilang dosenang malalakas na tagapagtanggol. May dalang mga kutsilyo, baril, at mga pangbato. Umupa siya ng 3 napakalaking bangka pangisda. Ang barko ay nilagyan ng higanteng winch na gawa sa bakal, na masiglang sumugod patungo sa tabi ng ilog. Nakatayo siya sa baw ng barko, mayabang na nagsasalita. Ngayon, kahit na kailangan pang ubusin ang lahat ng tubig ng ilog, at baligtarin ang ilalim ng ilog, kailangan kong mahuli ng buhay ang mahiwagang talaba na iyon. Pagdating ng armada ng mga mayayamang tao sa tabi ng ilog, walang sabi-sabi, inutusan nila ang mga tauhan na ilabas ang espesyal na higanting lambat na hinabi mula sa bakal at silk ng silkworm patungo sa ilog. Naghahanda silang ipasara ang ilog ng sapilitan. Gumagawa ng mapanirang pangingisda. Habang nagtatrabaho si Nyan En sa bukirin, narinig niya ang balita. Ibinaling niya ang hawak na araro. Parang hangin, tumakbo siya papunta sa tabing ilog. Walang pag-aatubili niyang sumugod sa pantalan. Inbukan niya ang kanyang mahina ngunit matatag na mga braso. Matibay niyang hinarang ang mga tagapag-ayos na naghahanda magtali ng mga lambat. Malakas na sigaw, "Tigil na! Ang ilog na ito ay tahanan ng mga nilalang. Hindi kayo pwedeng magtapon ng lambat dito." Ang mga tauhan ni Wallet ay sanay na sa pang-aabuso sa lungsod. Saan ba nila bibigyan ng halaga ang isang batang babae na nasa 10 taon? Isang malupit na tauhan ang lumapit. Nagmumurang itinulak siya ng may galit. "Saan nanggaling ang batang babae na iyan? Tumahimik ka dyan. Huwag mong hadlangan
ang pagyaman ng aming amo. Habang nagsasalita, biglang sumigaw siya ng malakas. Matinding itinulak niya si Nian-en paharap sa lupa na puno ng mga basag na bato. Naputol ang palad ni Nian-en at napunit ang balat. Dugo ang umaagos ng malakas. Hindi pa rin nakontento ang mga tauhan. Itinaas ang paa na nakasuot ng bakal na bota at handang sipaing si Nian-en. Sa gitna ng napakabigat na sitwasyon, biglang umabot sa tainga ang isang malakas na sigaw mula sa labas ng tao. Tigil! Kung may mangyari sa kahit isang hibla ng buhok ng batang ito, sasagupain ko siya ngayon. Lumingon ang lahat. At nakita nilang si Li Sanheng mula sa nayon. Makikita ngayon si Li Sanheng na dahil sa matagal na paggawa ng kahoy, ay naging napakatibay ng katawan. Hawak niya ang isang malaking kahoy na pang-angat na kasing laki ng braso. Na namumula ang mga mata, na parang isang galit na leon na tumatakbo papalapit. Isinagip niya si Nian-en mula sa lupa, at iningatan sa kanyang likuran. Mahigpit na humawak ng kahoy. Matinding nakatingin sa wallet at sa grupong mga mambubugbog. Nagsalita ng may ngit-ngit, ang batang ito ay ang tagapagligtas ng aming nayon. At siya rin ang mga magulang kong muling isinilang, si Li Sanheng. Kayo, mga dayuhang alipin. Kung nais ninyong saktan siya, dapat munang tumapak sa aking bangkay. Nalaman na si Li Sanheng ay nagbago mula nang makatanggap ng kabutihan. Sa puso, palagi kong itinatagong malalim ang damdaming ito. Ngayon, nakita kong may nangbuli kay Nian-en. Handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Si Wallet ay tumawa ng malamig sa bangka. Mga walang muwang na tao. Saktan mo sila ng husto. 10 tao na may mga pamalo ang agad na lumapit. Si Li Sanheng ay hindi natatakot. Sumigaw ng malakas, hinawakan ang malaking kahoy na baton at sumugod. Kahit na hindi siya marunong mag-wushu, pero dahil sa kanyang tapang na walang takot. Sa isang iglap, napabagsak niya ang 2 tao. Pero hindi kayang labanan ang 4 na kamay. Mabilis na tinamaan si Li Sanheng ng ilang palo sa likod at sa binti. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mga labi. Ngunit patuloy siyang nagprotekta kay Nian-en. Hindi siya umatras kahit isang hakbang. Sa gitna ng magulong sitwasyon na ito, biglang nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa ilog. Ang gitna ng ilog na nakaharang sa mga malaking bangka, biglang umingay ng malakas na parang kulog. Kasunod nito, ang tubig ng ilog ay tila kumukulo at nagngangalit. Isang alalay ang takot na nagtuturo sa ibabaw ng ilog, sumisigaw. Ano iyon? Makikita ang libo-libong malalaki at maliit na kabibe. Parang mga araw na sumabog sa kawalan. Biglang sumulpot mula sa malalim na tubig sa lahat ng direksyon. Malalaking kabibe, maliliit na kabibe, kabibe sa ilog, perlas sa kabibe, ang dami-dami. Nagkakatabing tabi-tabi, para bang isang ulap na kulay pilak at puti. Mabilis na dumaan sa tubig. Ang mga grupo ng mga talaba ay tila isang organisadong hukbo. Walang takot silang sumugod sa malaking lambat na itinapon ng Wallet. Sangkaterbang talaba ang mahigpit na humawak sa lubid ng lambat, gamit ang kanilang mga shell upang makulong ang butas ng lambat. Ang kanilang lakas ay nagtipon-tipon. Napakalakas nito. Isang maingay na tunog. Ang bakal na winch ng malaking barko ay naglabas ng nakakabinging ingay ng pagkiskis. Hindi maganda. Habulin ang winch. Mahihila ang lambat. Ang mga tagapag-alaga ay sumigaw at tumakbo para tumulong. Ngunit walang silbi. Kasabay ng isang malakas na pagsabog. Ang lubid na kasing laki ng braso ng sanggol ay naputol ng biglaan. Isang espesyal na malaking lambat na may bigat na 100 kilo. Kasama ang ilang mga tagapagsilbi na hindi nakapagpigil. Ay agad na nahatak sa malalim na tubig ng ilog ng napakalaking mga talaba. Na walang kahit isang patak ng tubig na tumalsik at agad na nawala. Yung mga tagapagsilbi ay nahulog sa mababaw na bahagi ng ilog. Bagamat hindi sila namatay, labis silang natakot. Agad na sumunod ang muling pagtaas ng tubig ng ilog. Isang napakalaking buhol ang nabuo sa ilalim ng pangunahing bangka ng pitaka. Sa gitna ng alon, may nakikitang nakakasilaw na pilak na liwanag. Parang may isang napakalaking Diyos na talaba na umiikot sa ilalim ng tubig. Tumingin ang Wallet sa nakakatakot na tanawin na tila katapusan ng mundo. Natakot siya at nanghina, bumagsak sa dek ng barko. Isang masangsang na amoy ang umusbong mula sa kanyang pantalon. Ang kanyang ipinagmamalaking kayamanan at kapangyarihan. Sa harap ng dakilang kapangyarihan ng kalikasan at mga Diyos, ay tila napaka-absurd at madaling matalo. Buksan na ang barko. Umalis na. Ang Wallet ni P ay tumalon at bumaba sa bangka. 3 malaking barko sa mabagsik na alon ng ilog. Para bang mga dahon na sumasayaw sa hangin. Sa wakas ay nakalaya mula sa buhawi. Nanghihina at takot na nakatakas sa tubig na ito. Tungkol naman sa taong nagbigay daan, si Sun na bulag. Sa kaguluhan, isang piraso ng kahoy na naputol mula sa malaking barko ay malakas na tumama sa mukha. Ang kanyang mata na dati nang nakatingin ng pahilis ay tuluyang nabulag. Naging tunay na si Sun Xiangzi at nang bumalik si Wallet Skin.
dahil sa malaking gastos at matinding pinsala mula sa insidenteng ito. Kasama ng labis na takot na naranasan, hindi nagtagal ay nagkasakit siya. Siya ay kilala sa kanyang mga masasamang gawain. Pagkatapos magkasakit, nagkanya-kanya na ang lahat. Mabilis na naagaw ng mga tauhan at kaaway ang kanilang ari-arian. Sa huli, nauwi siya sa pagiging pulubi sa lansangan, isang malungkot na kapalaran. Ito ay patunay na ang kabutihan at kasamaan ay laging may katapusan. Nangyayari lang ang pagkakaiba-iba sa oras ng pagdating. Matapos ang pangyayaring ito, walang sinuman ang magtatangkang gambalain si Shenbang at si Nian-en muli. Lumipas na ang 10 taon sa isang iglap. Si Nian-en ay lumaki na bilang isang dalagita na 16 o 17 taong gulang. Maganda, may eleganteng postura, malinaw na mga mata at mapuputing ipin. Ang kanyang balat ay kasing kinang ng perlas, makinis at makintab. Samantala, si Lin Defu ay nagdiwang din ng kanyang ika-80 na kaarawan. Sa araw na iyon, ang maliit na hardin ay puno ng mga parol at palamuti. Hindi nag-imbita si Nian-en ng mga tagalabas. Pinili niyang anyayahan lamang ang ilang matalik na kamag-anak mula sa baryo. At si Lixu Anheng, na ngayon ay naging pangunahing karpintero sa baryo, ay inanyayahan din. Siya mismo ang nagluto ng isang malaking mesa ng masasarap na pagkain. At espesyal na pumunta sa bayan para kumuha ng isang palayok ng magandang alak na Xeonghuang. Sa gitna ng salu-salo ay puno ng tawanan at saya. Si Lin Defu ay nakasuot ng bagong damit na maitim na asul na sutla na long robe. Tinitingnan ang kanyang matalino, mapagmahal at matangkad na apo na babae. Masaya ang kanyang puso. Ang mga kulubot sa kanyang mukha ay parang mga bulaklak na ngumingiti. Pagkatapos ng 3 rounds ng alak, matapos umalis ng mga kababayan, inayos ni Nian-en ang mesa. Dala ang isang baso ng mainit na Xeonghuang na alak. Lumapit siya kay Lin Defu. Nakatayo si Lin Defu at handang kunin ang baso. Ngunit nakita niyang biglang namula ang mga mata ni Nian-en at bigla siyang lumuhod sa harap niya. Nabigla si Lin Defu at muntik nang mahulog ang baso sa kanyang kamay. Agad siyang naglagay ng baso at yumuko para tulungan siya. Ay naku, anak. Anong ginagawa mo sa araw ng kasiyahan? Kung may problema, sabihin mo ng maayos kay lolo. Huwag kang nakaluhod, malamig ang sahig. Nian-en, itaas mo ang ulo mo. Ang kanyang malinaw na mga mata ay puno ng malalim na pagmamahal at panghihinayang. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Siyang humihikbi. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Lolo, kailangan ko nang umalis. Noong araw, pinapunta ako ng nanay ko dito sa mundo upang magpasalamat. Ang itinakdang 10 taong panahon ay natapos na ngayon. Ang mga nilalang sa ilalim ng ilog ay hindi maaaring manatili sa mundo. Kailangan ko nang bumalik sa ilog para samahan ang ina ko. Nang marinig ni Lin Defu ang salitang iyon, biglang nanigas ang ngiti sa mukha niya. Parang isang mabagal na kutsilyo ang matinding kirot na kumurot sa puso niya. Sakit na halos hindi na siya makahinga. 11 taon nilang magkasama araw at gabi. Si Nian-en ay naging mahalagang bahagi ng buhay niya. Ngunit alam din niya sa sarili na ang batang ito ay hindi ordinaryo. Mayroon siyang kanyang tahanan. Ang matanda ay nanginginig na hinahaplos ang pisngi ni Nian-en. Pinapahid ang kanyang luha. Pinipigilan niyang magpakita ng sakit sa puso habang nanginginig na tumango. Ang kanyang tuyot na labi ay nanginginig ng matagal. Libu-libong salita ay naging isang mahabang buntong hininga. Nahihirapang magsalita ng kahit isang salitang panghihikbi. Inilabas ni Nian-en mula sa kanyang bulsa ang isang napaka-smooth at makinis na kahoy na inukit mula sa ginto at silkod. Iyan ay isang inukit na perlas na kahoy. Napakahusay ng pagkakaukit. Napakabuhay na buhay. Kahit ang bawat guhit sa kabibe ay malinaw na nakikita. Sa bahagyang nakabukas na kabibe ay may nakasamang maliit na tunay na perlas. Ang itsura nito ay eksaktong kapareho ng perlas na iniligtas ni Lin Defu noon. Inabot niya ang inukit na kahoy kay Lin Defu gamit ang kanyang 2 kamay. At seryosong sinabi, "Itay, hawakan mo ang kahoy na inukit na ito. Ito ay inukit ko mula sa sagradong kahoy ng Dragon Palace. May kasamang kaunting bahagi ng aking espiritu. Sa hinaharap, anuman ang iyong kaharapin, kahit na ito ay kalamidad o sakuna. Basta't hawak mo ito at sumigaw sa malaking ilog ng 3 beses, salamat. Kahit na ako ay libu-libong milya ang layo. Siguradong darating ako kaagad upang tulungan ka." Nang matapos sabihin ang pangalan ni Nian-en, umatras siya ng 2 hakbang. At sa harap ni Lin Defu, 3 malalakas na baw ang ginawa niya. Sa bawat baw, may malalim na tunog na umuugong sa mga asul na ladrilyo. Nang bumangon siya, matagal niyang tiningnan si Lin Defu at inukit ang itsura ng matanda sa kanyang isipan. Pagkatapos, lumingon siya at mabilis na naglakad patungo sa tabi ng ilog. Isang talon. Sa ere, siya ay naging isang nagniningning na pilak na bahaghari. Biglang bumagsak sa malawak na ilog.
Biglang sumabog ang isang pulo ng pilak na alon sa ibabaw ng tubig. Pagkatapos, nawala na ang kanyang anino. Iniwan lamang ang mga alon na matagal na hindi nagsasawa. Nakatayo si Lin Defu sa tabi ng ilog. Mahigpit niyang hinahawakan ang jade na kabibe na ukit. Hinahayaan ang hangin ng ilog na paliparin ang kanyang buhok. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Mula noon, si Lin Defu ay patuloy na namuhay mag-isa sa maliit na bakuran sa tabi ng ilog. Itinuring niyang kayamanan ang kahoy na inukit na may perlas. Araw-araw, nililinis niya ito gamit ang malinis na malambot na tela upang hindi ito madumihan. Sa gabi, inilalagay niya ito sa tabi ng kanyang kama, malapit sa kanya. Hindi na siya nangingisda. Araw-araw ay nagtatanim siya ng mga gulay sa bakuran. Paminsan-minsan, naglalakad siya sa tabi ng ilog upang tingnan ang tubig. Namuhay siya ng tahimik at matiwasay. Si Li Sanheng ay madalas ding tumutulong sa kanya sa pagkuha ng tubig at pagputol ng kahoy. Itinuturing siyang parang tunay na ama, labis siyang iginagalang. Bagamat umalis na si Nian En, ang kanyang pangako ay hindi kailanman nabigo. Isang tag-init isang taon. Biglang nagkaroon ng pambihirang buhawi sa ilog. Ilang bangka sa nayon na hindi nakadapo sa dalampasigan ay nahulog sa malaking alon. Tila malapit nang masira ang mga bangka at mawala ng buhay. Ang mga taga nayon ay naguguluhan at umiiyak sa tabi ng dalampasigan. Nang malaman ni Lin Defu, kumuha siya ng jade clam wood at inukit ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa tabi ng ilog. Sa harap ng malakas na hangin, sumigaw siya ng 3 beses ng Nian En. Pagkatapos ng kanyang tinig, biglang sumiklab ang isang nagniningning na puting liwanag mula sa ilalim ng ilog. Agad nitong pinatigil ang mga alon, at maingat na itinaas ang ilang mga bangka pangisda patungo sa ligtas na dalampasigan. Lahat ng tao sa nayon ay nakaluhod sa lupa, pasasalamat sa biyaya ng engkanto ng kabibe. Mula noon, kahit sinong tao sa baryo na may suliranin na di nila mapagtagumpayan, pumupunta lang sila kay Lin Defu. At siya ay sumisigaw sa ilog, nananalangin at nagpapasalamat. Bawat beses na siya ay sigaw, di magtataga ng kalahating oras. Lutasin agad ang problema. Ganito namuhay ng matiwasay si Lin Defu hanggang siya ay 79 na taong gulang. Nung siya ay pumanaw, wala siyang naramdamang sakit. Ay namatay ng tahimik sa kanyang panaginip. Sa kanyang pagpanaw, may ngiti ng kasiyahan at kapayapaan sa kanyang mukha. Mahigpit na hawak ang inukit na jade clam. Umalis ng tahimik. Noong araw ng kanyang libing, naganap ang isang eksena na hindi malilimutan ng buong nayon. Ang dating payapa at tahimik na ilog ay biglang naging magalaw. Ang higanting jade clam sa ilog ay may dalang libu-libong malalaki at maliliit na clam. Maingat na naglayag papunta sa tabing ilog. Ang mga kabibe ay nagsusumigaw sa ibabaw ng ilog. Ang ningning ng mga kabibe na nakikita sa pagbukas at pagsara ay nagliliwanag sa buong ibabaw ng ilog, parang isang araw. Parang isang grandeng seremonya ng pagluluksa. Ang mga perlas na kabibe ay dahan-dahang umiikot sa baybayin ng ilog ng 3 ulit. Matagal nang hindi umaalis, hanggang sa mailibing si Lin Defu. Ang mga kabibe ay tahimik na nagsialis. Sabi ng mga matatanda sa nayon, na ito ay hindi isang karaniwang libing. Ito ay ang Diyos na Talaba at si Nian En na kumukuha kay Ginoong Lin upang mag-enjoy sa Dragon Palace. Tama ang kasabihan. Ang tahanan ng mga may mabuting gawa ay tiyak na may mga biyaya sa buhay ng tao. Anuman ang mangyari, magsagawa ng mabuting gawa, mag-ipon ng mabuting kalooban, kahit na sa isang sandali ay magdusa.